Okay, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay darako po sa salita ng Diyos. Ah, Sana po ay samahan niyo po ako sa gawain pong ito. Tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano man po ang ginagawa, kayo man po ay samahan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong panunood ng YouTube channel sa FB. Sana po ay mapagpala po tayo ng Panginoon sa hapon po ito. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na pag-ibig ng Diyos. No? So, makikita po natin dito yung pag-ibig ng Panginoon. Meron po tayong limang pag-aaralan patungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon na sinasabi po ng banal na kasulatan sa aklat po na sabi po rito, ang pag-ibig ng Panginoon, una, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay isa sa mga katangian ng Diyos. Kung saan ay pinakikita niya sa atin ang kanyang pagmamahal at matatagpuan po natin ito sa salita ng Diyos, bagamat may ingay pero hindi po yan hadlang para hindi po natin may pahayag ang mabuting balita sa mga oras po nito. Samahan niyo po ako, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong pang mga salita namin pong mapapakinggan at mapag-aaralan sa oras po ito. Diyos, pagpalain niyo po ang mga taong makikinig sa iyong salita, Panginoon. Ikaw agad ang patuloy po na manguna sa gawain ito, Diyos. Maging lingkod, patuloy galutin niyo po, Panginoon, na mapatuloy na ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng Davao, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, ay patuloy ko pong maipahayag ang iyong mabuting balita sa pamamagitan ng YouTube channel o sa FB channel, Panginoon. Ay patuloy na maipalaganap ang iyong mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay isa sa mga katangian ng Panginoon. Ayon sa Biblia sa 1 John chapter 4 verse 7 to 11 na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay makikita po natin sapagkat ito po ang isa sa mga katangian ng Diyos na siya ay nagmamahal kahit sino ka man. So lahat ng tao ay inibig ng Diyos, mabuti man o masama, sapagkat lahat ng kanyang nilikha ay puro mabuti. Wala pong masama, ang kanya pong lahat ay mabuti. Kaya minahal ng Diyos ang lahat ng tao sapagkat iyon ang kanyang katangian, bagamat hindi siya minamahal ng tao, pero ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa tao. Binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao na manumbalik sa kanya at tanggapin ang kanyang pag-ibig. Kaya makikita natin dito ang pag-ibig ng Diyos, isa sa mga katangian ng Diyos. Ang sabi niya po sa Isaiah chapter 54 verse 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili. Ang wagas niyang pag-ibig ay hindi maglalaho at ito'y mananatili. Kaya huwag natin sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos. Huwag natin sabihin na mayroong pinipili ang Diyos. Ang Diyos po ay walang pinipili. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo, mayaman ka man o mahirap, may kakayanan ka man o wala, artista ka man o hindi, mayor, congressman ka man. So hindi po yan ang batayan para sa pagpili ng Diyos. Ang Diyos ay walang pinipili. Mahirap o mayaman
ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos sapagkat lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan maging sa awit 103 verse 8 hanggang 17, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magali. Wagas ang pag-ibig, banayag kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway. Kung siya ay magpaparusa, hindi sinisingil, bagamat tayo may sala. Ang agwat ng lupa, langit, sukatin man, hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at alabok din naman ang ating kahantungan. Ang buhay ng mga tao parang damo ang katulad sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala, nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sinuman na sa kanyang may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan yung pag-ibig ng Diyos na wala siyang tinatangi sino ka man basta may takot ka lang sa Kanya. Mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit gaano ka kasama dito sa mundong ito, pwede kang mapatawad at malinis ng Diyos ang iyong mga kasalanan kung ikaw ay may takot sa Diyos at tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat wala po siyang tinatangi. Lahat ng tao ay kanyang minahal, pero hindi siya minahal ng tao. Pero bagamat hindi siya minamahal ng tao, patuloy pa rin ipinadalaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng araw, buwan at mga bituin. Pinasisikat niya ito sa mabuti at masama. Ang ulan ay pinapapatak niya, pumapatak ito sa mabuti at masama. Doon ay pinakikita niya na wala siyang kinikilingan. Lahat ng tao ay pantay-pantay ang kanyang paningin, mabuti man ito o masama, at higit na minamahal niya yung mga taong may takot sa Kanya. So doon ay sabi sa awit 36 verse 5, ang sabi niya, ang wagas ng pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hato mo sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao, mga hayop na nilalang sa tuwina ay kinupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Ang kalingay darama sa lilim ng iyong pakpak. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng ng iyong pakpak. So doon ay sinasabi ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon ay isa sa mga katangian ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos, ito'y makikita sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ipadama niya sa sanglibutan o sa lahat ng tao ang kanyang pag-ibig sa atin. Nasabi niya sa John 3:16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulan maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So doon ay pinakikita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng pagsugo niya ng kanyang kaisang-isang anak upang ikaw at ako ay iligtas sa apoy ng kapahamakan sa impyerno. Ayaw ng Diyos na ang mga tao na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis
ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya gumawa siya ng paraan dahil sa pag-ibig niya sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw at ako ay hindi mapahamak, kundi magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 9 hanggang 11, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanya kaisang-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, mga minamahal, dahil ganoong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya'y naman na natili sa atin sapagkat pinakaloban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatutuhanan, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang salibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman nananahan sa Kanya. Nalaman natin tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't hindi na nating kinakatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang inakikita ay hindi niya maibig, hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya ito, pinadama niya ito nung suguin niya ang kanyang anak sa sanglibutan na ito. Ang sabi doon sa Roma chapter 8 verse 32 hanggang 33, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Kaya sa ating lahat, ibinigay niya sa ating lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay pinadama niya ito sa atin sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang anak dito sa mundong ito. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos, ito'y makikita sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ ay pinakita niya ang kanyang pag-ibig. Bakit? Sapagkat hinayaan niyang si Kristong mamatay sa krus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya sa Roma chapter 5 verse 8 hanggang 11, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos.
So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan ang kanyang pag-ibig ay pinadama niya sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ. Hinayaan ng Diyos na si Jesus ay mamatay para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay. Doon pinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa Romans chapter 3 verse 25 hanggang 26, ang sabi niya, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya po sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 19 hanggang 23, ang sabi ng Biblia ay ganito, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagsundo sa Kanya, pakikipagsundo sa pamamagitan ng pag-alay ng anak ng kanyang dugo sa krus. Dati tayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na iyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita at ito'y inihayag sa lahat ng tao sa buong mundo. So dyan ay pinakikita ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Pang-apat, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Na ikaw ay pinili ng Diyos dahil nga sa kanyang pag-ibig. Pinakita niya na mahalaga ka sa Kanya. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 9 verse 11 to 18, ipinakita ng Diyos na ang Kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon nga sa nasusulat, mahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sabagat ganito ang sabi niya kay Moises, na mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ko sa nais kong kawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pag-iisip ng tao. Sabagat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo maipakita ko ang aking kapangyarihan at ipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga, kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. So doon ay pinakikita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay nakikita sa pagpili niya sa mga tao. Bagamat mahal niya ang lahat ng tao, pinili niya lamang ang gusto niyang makasama, ang gusto niyang makalapit sa kanya, sapagat ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang lumalapit lamang sa kanya ay yung mga taong pinili niya mula pang siya ay bata o hindi pa isinilang o isisilang pa lamang.
siya ay pinili na ng Diyos. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 6, bago palikain ang sanlibutan, pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. So doon ay pinakikita ng Biblia na pinili ka ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa iyo. Kaya magpasalamat ka kung ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos dahil isa ka sa mga napili ng Diyos. Ang hindi pinili ng Diyos ay hindi po yan makakarinig ng salita ng Diyos at hindi niya itong mauunawaan yung mga salitang na naihayag sa lahat ng dako. Ang makakarinig lamang nito yung mga taong pinili ng Diyos. At hindi natin alam kung sino-sino ang mga pinili ng Diyos. Makikita mo na lamang yan kapag nagpahayag ka ng mabuting balita, ang lumalapit at nakikinig ng salita ng Diyos, yun ang mga taong pinili ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ, ang aking mga tupa ay nakikinig ng aking mga salita. Ngunit hindi ko kayong mga tupa, bakit hindi kayo nakikinig ng aking mga salita? Kaya ang pagiging anak ng Diyos, pagpili ng Diyos, yung mga nagre-response ng mabuting balita. Doon mo malalaman na isa ka sa mga napili ng Diyos para ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang 31, mga kapatid, alalahanin ninyo ang iyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga na natuturingang hangad sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga mapakunwaring tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan. Ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sinumang makakapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng Kanyang pagpili sa iyo, pagpili sa akin, pagpili sa mga taong nakikinig at lumalapit sa salita at naniniwala sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo, sapagkat sinabi niya sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, sabi niya, ang salita ay Diyos, ang salita ay nagkatawang. Sa simula, naroon na ang salita at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Ang salitang ito ay walang iba kundi si Kristo. Kaya kapag tayo ay naniniwala, nakikinig ng salita ng Diyos, walang iba ang ating pininiwalaan ay si Kristo. Sapagkat si Kristo ang salita ng Diyos. So doon ay makikita natin sa panglima, last but not the least, panglima, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng Kanyang pag-ampon. Na ikaw ay inampun niya, bagamat hindi ka anak ng Diyos, ikaw ay pwedeng ariin niyang anak ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Ikaw ay inampun. No, makikita nito sa pag-ampun sa atin. Sapagkat, sabi doon sa John chapter 1 verse 12 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan
o sa kagustuhan o kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia na na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakikita niya ito sa pag-ampun sa iyo at pag-ampun sa akin o pag-ampun sa lahat ng mga tinawag at pinili ng Diyos. Inampun ka niya para ikaw ay maging anak ng Diyos sapagkat mayroon lamang isa-isang anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sino mas sumampalataya sa kanya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pamamagitan ni Jesus Christ, nung tanggapin mo siya bilang Panginoon at Salita kong pagligtas sa iyong buhay, ikaw ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya sabi doon sa Galatians chapter 4 verse 10 and 7, gayon din naman, noong hindi pa tayo nanalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may bibilang na mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makakatawag tayo sa kanya ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana. So doon ay sinasabi ng Biblia na dahil sa pag-ibig niya sa atin, itinuring tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging anak niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. So malinaw na sinasabi ng Biblia na ikaw ay inampon ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 1 hanggang 3, ang sabi ng Biblia ay ganito, tingnan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan dahil sa pag-ibig ng Diyos, inari at tinuring tayong mga anak ng Diyos. Kinukup tayo ng Diyos, inampun tayo ng Diyos, at iyon ay dapat nating paniwalaan. Dapat tayong sumampalataya na iyon ay totoo, sapagkat iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. So 1 John chapter 3 verse 9 hanggang 10 ganito ang sinasabi, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nanatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So doon ay pinakikita ng Biblia na yung pag-ibig ng Diyos ay pinakikita sa atin nung tayo'y kanyang piliin o tayo'y kanyang inampun para maging anak niya. Ang sabi niya sa Roma chapter 8 verse 14 hanggang 17, ang sabi niya, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin, namuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo.
sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama rin niya sa kanyang kaluwalhatian. So yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pag-ampun niya. Inampun tayo ng Panginoon. So i-recap po natin ang ating pong napag-aralan. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Una, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay isa sa mga katangian ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Nung suguin niya ang kanyang bugtong anak dito sa mundo upang ikaw at ako ay iligtas. Hanapin ang iyong mga taong naliligaw. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Pang-apat, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Pinili ka ng Diyos sa dami-daming tao, mapalad ka sapagat napili ka ng Diyos. Panglima, ang pag-ibig ng Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng kanyang pag-ampon sa iyo na ikaw ay maging anak ng Diyos. Pag-ampon sa iyo, sa akin, at sa lahat ng tinawag ng Diyos, sa lahat ng lumalapit sa Diyos, at sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos, sila ay inampon ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap nila kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kapatid, sana po ay meron tayong natutunan. God bless you po. No? Sa hapong ito ay pagpalain po tayo ng Panginoon at muli sa ating pagkikita, kululubin ng Diyos, ay patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa iyong pakikinig, sa iyong panunood. Kung napagpala ka sa salita ng Diyos na pakinggan mo, pwede mong i-share ang bidyong ito para hindi lamang ikaw ang makapapanood, hindi lamang ikaw ang mapahayagan natin ng mabuting balita, kundi marami pang mga tao ang makarinig ng mabuting balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos. So God bless you po. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa Holy Spirit of God. Pagpalain mo po ang mga taong makikinig at manunood ng video ito, O Diyos, na sa pamagitan ng mga salita na makapakinggan ay mapagpala sila, Panginoon, at patuloy na maramdaman nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, upang sila ay sumampalataya sa iyo sa mga Holy Spirit of God. Kaya sasalamatan ka namin, pangunahan niyo po kami sa gawain ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, kapatid, sa Holy Spirit sa pangalan ni Jesus.